Great Tribulation o dakilang kapighatian ayon sa Biblia ay isang panahon ng matinding pagdurusa na hindi pa kailanman nararanasan sa kasaysayan ng mundo. Ito ay binanggit ni Jesus bilang isang tatanging panahon ng kapighatian bago ang kanyang muling pagdating. Ayon sa mga talata sa Biblia, ito ay magiging panahon ng malawakang kaguluhan, pag-uusig sa mga mananampalataya, paglitaw ng mga huwad na propeta at ng Antikristo at mga kakaibang tanda sa kalikasan tulad ng lindol, tagutong at digmaan. May tatlong pangunahing pananaw tungkol kung kailan ito magaganap. Una, ang pre-tribulation. Yun ang nagsasabing kukunin muna ang mga mananampalataya bago magsimula ang kapighatian. Ikalawa, ang mid-tribulation view. Naniniwalang daranas ng mga Kristiyano ng unang bahagi nito. Ang ikatlo, ang post-tribulation view. Nagsasabing dadaan sa buong kapighatian ng mga mananampalataya bago bumalik si Kristo. Marami ang nagtatanong kung tayo ba ay nasa Great Tribulation na ngayon, lalo na sa dami ng mga giyera, pandemya, moral na pagbulusok at mga sakuna sa buong mundo. Ang mga ito ay maituturing lamang na simula ng mga sakit ng pagdaramdam, kaya't sa pananaw ng marami, hindi pa tayo nasa Great Tribulation, kundi nasa mga hudyat pa lamang ng mga darating na kaganapan. Ang Matthew chapter 24 verse 21 ay bahagi ng pahayag ni Jesus tungkol sa mga huling araw kung saan binanggit niya ang pagdating ng isang napakatinding kapighatian ayon sa talata, sapagkat sa panahon iyon ay daranas ng matinding kapighatian ang mga tao tulad ng hindi pa nararanasan buhat ng likhain ang daigdig hanggang ngayon at hindi na muling mararanasan pa. Pinapahiwatig nito ang darating na kapighatian ay magiging pinakamalubha sa buong kasaysayan ng mundo. Isang ito ng matinding pagdurusa na hindi pa kailanman nararanasan ng sangkatauhan at hindi na mauulit pang muli. Ang talatang ito ay isang mahalagang bahagi ng eschatologiyang Kristiyano na tumutukoy sa mga tanda bago ang muling pagdating ni Kristo. The phrase "consider suffering pure joy" reflects the message of James 1:2, which encouraged believers to view trials as opportunities for growth rather than finding joy in the pain it suffering. The verse invites a change in perspective to see suffering as a process that produces perseverance, strengthens character, and deepens faith. It challenged the natural response to hardship and instead offers a spiritual outlook where trials are seen as part of God's refining work in our lives. In this light, suffering is not meaningless but can lead to maturity and a stronger relationship with God. The phrase "participate in Christ's suffering" is rooted in passage where the Apostle Paul writes, "I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death." This means to truly follow this Christ is to share not only His glory but also His pain. Participating in Christ's suffering involves enduring trials, rejection, and persecution for His sake, and choosing humility, obedience, and self-denial just as He did. It is through this experience that believers grow closer to Christ, understanding His heart more deeply and becoming more like Him in character.